Ang alamat ng Lanzones. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna, matatagpuan ang mga napakaraming mga puno na may bilog-bilog na bunga. Mukhang masarap ang prutas, ngunit wala sino man ang mga ahas na kumain nito sapagkat ang mga bunga ay lason. Nilumapit sa nasabing puno ay ayaw gawin ng mga napatunayan nilang lasa ng mga bunga ng isang araw ay may napadpad na malalakbay sa kanilang bayan. Dahil sa pagod, naupo ang matanda sa ilalim ng nasabing puno upang makapagpahinga. Nang makita ng malalakbay mga nakasabit na bungay, bigla niyang naalala ang gutom at pumitas ng mga ito. May isa sa mga taong bayan ang nakakita ng isubo ng matanda ang bunga. Tara, mamasyal tayo! Tinangka niya itong pigilan, ngunit huli na nang butan niya ang matanda. Bakit mo siya pinigilan? Dahil sabi-sabi dito sa lungsod na to, ang mga prutas ay may lason. Nakain na nito ang lasong bunga at unti-unti na itong nangingisay at bumubula ang bibig. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong natakot ang mga taong bayan na lupasin. Sumapit ang isang matinding tagtuyo lugar, namatay ang mga pananim at ang tanging natira ay ang mga lasong puno na hitik sa bunga. Hitik sa bunga. Tuwing Panginoon, bigyan niyo ang aming panalangin na sana ay mayroon pa kaming mayroon pa kami pong pagkakataon na mamunga ang aming mga punong kahoy. Sana matapos na po ang paglagas upang kami ay makapagtanim ng maayos. Sana Lord, dingginin niyo ang aming payo. At pangalan natin po. Taimtim na nagdasal ang mga taong bayan na matapos na sana ang tagtuyo upang sila ay muling makapagtanim at makapag-ani ng makakain sapagkat malapit nang maubos ang nakaimbak nilang pagkain. Isang araw, nita ng tanghali, isang mahiwagang babae ang dumating at kumatok sa mga pintuan ng mga taong bayan. Tao po. Ano pong kailangan nila? Pwede po ba ako makahingi kahit ng konting pagkain? Pasensya na, wala rin kami pagkain dahil salat din po kami sa pagkain. Ngunit walang maibigay ang mga tao sapagkat salat din sila sa pagkain. Isang bata ang lumapit sa magandang babae at nagbigay ng kapiranggot na makakain. Tinanong ng babae ang bata kung bakit nila nasabing salat sila sa pagkain, samantalang marami namang bunga ang kanilang mga punong kahoy. Bakit mo nasabi na salat kayo sa pagkain samantalang marami namang bunga ang inyong punong kahoy? Dahil masabihan na maraming ang mga punong ito ay halos lason ang mga bunga. Kaya ginay bunga. Kinwento ng bata sa babae na lason mga bunga ito. Napangiti ang babae at umiling ito. Pumitas siya ng bunga at pinisil ito hanggang sa lumabas ang laman. Bago pa man napigilan ng bata ang babae, ay naisubo na nito ang puting laman ng bunga. Wag! Nagtaka ang bata sapagkat walang nangyari sa babae. Sa halip, nakangiti nitong ibinigay ang prutas sa bata na siya naman tinikman din ang bunga.
Masarap at manamis-namis ang prutas. Sa tuwa ng bata ay napasigaw ito at tinawag mga kapitbahay upang matikman din nila ang prutas. Tuwa ng bata ay napasigaw ito at tinawag mga kapitbahay upang matikman din nila ang prutas. Mga taong bayan, nawala na ang mga lasa ng bunga. Nagsilabasan mga taong bayan. Noong una, ayaw nilang paniwalaan ng bata. Ngunit dinaglanay tinikman din nila ito na pag-alaman ngang matamis ang bunga. Hinanap nila ang magandang babae upang pasalamatan. Ngunit wala na ito. Nasaan ang magandang babae? Nawala na. Naniniwala silang tinanggal na mahiwagang babaeng lason sa mga bunga. Simula ang dating lason ay naging lansones.